Hindi naging maganda ang pagtatapos ng unang yugto ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos silang makaranas ng mabigat na pagkatalo laban sa host na Australia, sa iskor na 92-49. Dumating ang Gilas sa laban na kulang sa isa sa kanilang pinakamahalagang sandata, si Justin Brownlee, na hindi nakalaro dahil sa injury. Sa kabila nito, maayos ang simula ng koponan matapos magkaroon ng tabla sa iskor na 8-all sa mga unang minuto ng laro. Subalit hindi nagtagal ang magandang simula dahil agad na kinuha ng Australia ang kontrol ng laro, dahilan upang mapilitang humabol ang Gilas hanggang sa huling buzzer. Pinangunahan ng Boomers ang unang yugto ng laban, kung saan nagtapos ang unang quarter sa iskor na 33-16, pabor sa home team. Gayunpaman, nagpakita ng matinding depensa ang Gilas sa ikalawang quarter at napigilan ang Australia sa 8 points lamang, dahilan upang bahagyang lumiit ang agwat sa 41-27 pagdating ng halftime. Sa kabila ng ipinakitang determinasyon sa depensa, hindi kinaya ng Gilas ang pressure sa ikalawang kalahati ng laro. Isa sa mga naging malaking problema ng koponan ay ang turnovers, umabot sa 19 ang kanilang pagkakamali sa ball handling, na sinamantala ng Australia upang lalo pang palakihin ang kanilang kalamangan hanggang sa tuluyang maisara ang laro. Sa pagtatapos ng unang round ng qualifiers, nagtala ang Pilipinas ng record na 2 wins at 4 losses, sapat lamang para sa ikatlong pwesto sa Group A. Nanguna ang Australia matapos manalo sa lahat ng 6 games, habang pumangalawa ang New Zealand na may 4 wins at 2 losses. Bago ang laban sa Australia, nagmula ang Gilas sa isang masakit na pagkatalo laban sa New Zealand sa Auckland, isang double overtime na bakbakan na nagtapos sa iskor na 106-102. Ang larong yun ang nagsilbing panimula ng ikatlong window ng qualifiers at malinaw na nag-iwan ng pagod sa panig ng Pilipinas. Walang manlalaro ng Gilas ang umabot sa double digit sa puntos sa laban kontra Australia. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang scoring ng koponan na may 9 points, habang sumunod sina Kevin Kiambao at Junmar Fajardo na may tig 8 points. Kahit sa gitna ng pagkatalo, may ilang positibong bagay na maaaring kapitan ng Gilas, partikular ang ipinakitang laro ni Mike Phillips. Sa kanyang ikalawang laro para sa national team sa isang FIBA competition, nagtala siya ng 6 points at 12 rebounds sa loob ng 24 minutes. Patunay ng kanyang potensyal bilang mahalagang bahagi ng koponan sa mga susunod na laban. Sa panig ng Australia, pinangunahan ng NBA star na si Bryce Cotton ng opensa matapos magtala ng 21 points, malaking bahagi ng kanilang mabilis na paglayo sa unang quarter. Samantala, kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na hindi nakalaro si Brownlee dahil sa hamstring injury na natamo bago pa man ang laban, isang kawalan na ramdam ng Gilas sa parehong opensa at depensa. Sa kabila ng mabigat na pagkatalo, nananatiling buhay ang pag-asa ng Gilas Pilipinas habang papasok sila sa susunod na yugto ng qualifiers, bitbit ang mahalagang aral, bagong karanasan ng mga batang manlalaro, at ang determinasyong bumangon para sa mas matibay na laban sa hinaharap.